Hi guys, good morning. Ito ay simula ng aming umaga, ng aking kasama o ng aking asawa. So, ang ipinapakita ko sa inyo ay ang paggawa ng kape manual. Ayan. So, yung isa is yung stainless from binili ng asawa ko sa Vietnam. Ayan. So, maliit lang siya. And then, itong namang isa ay ito yung disposable. Ayan, disposable po siya. So, ganyan lang ka-easy yung disposable dahil wala kaming machine dito sa city. Meron kaming machine sa probinsya. Ayan. So, anyway, ipinakikita ko lang guys kung paano magawa ng kape. Yan, manual. Ayan. Manual at saka sa disposable. So, papel po lang siya. Ayan, si Mister. Mag-aalmusal kami. Ayan. Good morning. And then, so ito ay isang umaga na pinakikita ko lang kung ang aming simpleng almusal ni Casey. So, guys, dati hindi ako nagkakape. Pero tinuturuan niya akong magkape. Okay naman ang kape, basta black coffee. So, ang nilalagyan lang namin ng konting condense. Ayan. So, yan. Kinuha ni Casey yung, kukunin ni Casey dyan yung condense. At, magkakape tayo guys. Yan. Yan. Black coffee. Yan ay from Philippines. Actually, dala ng aking anak yan na ang flavor niya ay hazelnut. So, yan yung aming gagawing coffee for today. Ayan. So, dati naman, nagkakape rin ako. Siguro mga 20 years o 15 years ago. Pero, nung mga nitong nakaraang mga huling taon, hindi na rin ako nagkakape kasi nagbobomit nga ako, nagsusuka ako. So, ngayon, pinag-aaralan natin guys na magkape. Isang cup lang sa umaga. Kaya lang, black coffee naman siya. So, yan si Mister. Mag-aalmusal po tayo. So, hindi ko na lang ipanaririnig sa inyo kung ano yung usapan namin. So, yan lang po yung napakasimple. So, yung aming almusal ay gumawa po ako ng tuna. Ito pong tuna ito is yung tubig ang lagay. So, nilagyan ko lang siya ng 2 sibuyas na maliit, pamintang durog, at saka mayonnaise. Ayan, masarap po yan sa tinapay or kahit sa Skyflex, something ganyan, pang merienda. Depende sa inyo kung gusto nyong lagyan ng konting asin, nasa sa inyo. Para sa akin, okay lang naman na walang asin kasi may lasa naman dahil sa mayonnaise. So, yan. Yung onion na pula, yung maliit. Ayan. Nilagyan ko siya ng 2 piraso na yung katamtaman ng laki. And then, yun nga, tulad ng nasabi ko, mayonnaise, tapos, uh, ano to, black pepper, ground, ayan. So, hindi pa husto yung aking kape kasi gusto ko medyo marami, pero ang liit lang ng ano niyan, cup ko. Dahil medyo gusto ko hindi masyadong mapait. So, si Mister, kalahati lang dyan sa napakaliit na yan. Ayan, ako isang puno. Yan. Anyway, sana ay magustuhan ninyo ang aking presentation ng coffee. 2 klase, isang sa disposable at isang stainless na napakaliit niya na ayan oh. May ano siya, may pang ano sa ilalim, tapos actually cute siya, galing siyang Vietnam. Ayan. So, let's eat mga kaibigan. So, gawin lang nating simplihan ang ating buhay. Hindi naman ibig sabihin kung simple ang ating buhay ay hindi na tayo magiging masaya. So, ang pagiging masaya guys ay hindi na susukat sa ganda ng buhay. Ayan. Iyon ay nasusukat sa relasyon or sa pagiging kontento kung anong meron tayo guys. So yan, bumili ako nung yung binibili kong gatas ay yung nasa lata kasi mas mura.
Ayan, bumili ako nung, ayan yung plastic na, $5. So, para mas tipid. Ayan, kailangan nating magtipid. Hindi naman ibig sabihin, hindi magandang magtipid. Kung makakapagtipid tayo guys, kahit $1, okay po yun. Kasi pag napagsama-sama natin, ay marami, dadami din po yun. Ayan, so ang aming breakfast ay tinapay lang na brown, uh, white, wet bread. Tapos, ito lang, ginawa kong tuna. So, favorito ko to sa Skyflix. Pwedeng pang merienda. Kung nasa sa inyo, pero mas gusto ko itong tubig ang nakalagay. Uh, Kaysa sa oil. Ayan. Kasi, pag yung oil, masyado ng kasi yung mayonnaise, na siya, creamy na siya. Tapos, yung ayaw ko ng may oil. Ayun. Depende naman sa inyo guys kung anong gusto nyo. Ayan. So, ito ay isang umaga na siya ipapasok. So, ang aking destination guys ay dalawa na. Pag may pasok siya, andito kami sa city. And then, pag wala siyang pasok, nasa province po kami. Yun naman ay pauwi ng province is about 45 minutes lang. Isang sakay lang ang diretso. So, sa kanya, $2 lang ang senior citizen kasi is sa bus dito ay $2. Tapos, ako ay 16.20. Yun, one way. Yeah. Wala namang traffic. So, napakaganda naman pong travel. Ayan. So, nako-confuse si asawa sa aking pagbibideo kasi matagal daw. Pero sabi ko, okay lang yan. Saglit lang yan, i-upload ko. So, guys, ang ating napakaganda sa ating buhay is yung yun nga, tulad ng nasabi ko na maging masaya tayo kung anong meron. At isa pa, hindi rin naman balakid yung isang Chinese, isang Pilipina. So, parehas lang naman kami kahit isang brown, isang maputi. Okay lang yun. Parehas lang naman tao. At wala naman akong masabi tungkol sa kulay naming dalawa at sa pagiging Pilipino ko. Ayan. Hindi siya tumitingin sa ganon na kasabihan na, pero siyempre nung una pa lang sinasabi ko nga na Chinese ka, Pilipina ako, parang amo ka, katulong ako. So, inalis niya yon. Sabi niya, hindi pwedeng ganun kasi hindi kita, kung ikaw ay helper, katulong ka lang kung nasa loob ka ng bahay kasi occupation mo yon. Pero pag lumabas ka ng bahay, hindi na. At saka, walang masama sa pagiging helper kasi yun nga ay occupation. So guys, sana ay nagustuhan ninyo yung aking aking chatting with my husband isang umaga dito sa loob ng bahay. So, ang bahay dito sa Hong Kong ay napakaliit. Isang room lang po ito. Isang room, and then dining, and then kitchen, and comfort room. So, husto naman at maluwag pa kami. Kaya lang, ito lang yung ipinakita ko sa inyo, itong aming kinakainan na isang portable o na table na maliit. So, ito yung gusto namin kainan. Tapos, kung ayaw na namin, hindi namin gagamitin, titiklopin na. Ayun. Pero may isa pang lamisa dyan. Ayan, guys. So, masarap din sa feeling na habang kumakain ay nagkukwentuhan, hindi kumakain, hawak ang cellphone. Kasi kung hawak natin ang cellphone, guys, hindi tayo makakapagkwentuhan ng maayos, hindi ka makakapag-concentrate sa kasama mo, at kahit papano sa kinakain, kasi humahawak tayo ng cellphone. So, yun yung aming napagkasunduan pag nakain. Hindi dapat nagsi-cellphone. Okay lang na mag-cellphone pag tapos na kami sa aming gagawin, nasa bed na. Kasi cellphone is life na tayo. Hindi kagaya dati. Pero at least pag nakain naman, bibitawan ang cellphone para kumain, para yun na lang yung time na magkaharap kayo na mag-usap man lang at least habang kumakain. Guys, muli, salamat.
sa mga nanonood ng aking video. Salamat sa inyo and sa aking group, Coffee Mate. Thank you so much, guys. Kahit tamad na tamad akong pumasok. Pero okay lang kasi akin namang kayong piniplay. Ayan, guys. So, dito sa Hong Kong talaga na napakaliit ang bahay. Pero yung iba naman, hindi naman ganun kaliit. So, pero pag yung ordinaryong mga flat na kagaya nito, maliit lang. Ayan. Pero, dalawa lang naman kami. Kaya, okay lang yung isang room. May dining naman. May kitchen. So, okay lang yun. Mayroon namang sampayan ng damit. May cabinet. Maganda naman ang bed. Okay lang. So, lahat tayo ay maging, ano ba ito? Maging masaya. Maging, uulitin ko, excuse me. Ay makontento tayo sa ano man ang ating meron. At least meron tayong kinakain. Ganun ba yon? Sa araw-araw na ating pasasalamatan sa Panginoon. At yun nga, maging masaya tayo sa ating buhay. Kahit simple lang ang ating buhay. So, yun yung ating pinasasalamatan sa Panginoon. Na tayo ay masaya, tapos tayo ay healthy naman sa ating pamumuhay. Dahil sabi nga, yung pagiging malusog natin, hindi natin pwedeng hanapin sa iba. Yun ay tayo ang gagawa sa ating sarili. At saka yung pagiging masaya ay tayo rin ang gagawa sa ating sarili para maging masaya tayo. Huwag nating iaasa sa kapwa natin, sa kaibigan, sa asawa, sa mga anak ang ating kaligayahan. So, ang kaligayahan, guys, ay nakukuha sa ating sarili para hindi tayo maghanap. Ayan. So, hanggang dito na lang, guys. At sana nagustuhan ninyo ang aking video. At see you sa muli. At pagpalain tayo ng Panginoon sa araw-araw. At iligtas tayo sa lahat ng mga bagay na hindi maganda. At sabi nga ay, bahala na ang Panginoon sa atin kung ano ang para sa atin na Kanyang ibibigay. Kahit minsan ating hinihingi sa Panginoon, pero minsan hindi rin niya ibinibigay kasi alam niyang hindi yun para sa atin. Alam niya kung anong mas mabuti para sa atin, guys. So, hanggang dito na lang. At mag-iingat po kayo sa bawat araw o oras kung nasaan man tayong mga lugar. Dito lang po ako sa Hong Kong. Hindi pa ako makauwi ng Pilipinas. Wala pa akong mga hindi pa tapos lahat ng aking mga ginagawa dito, guys. Babush! Bye-bye. At Coffee Mate, salamat sa inyo dyan. Bye-bye. God bless.